na nakatayo at ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Panay ang tawag niya sa kanyang amo na lolo. Ako si Yunisa, bakit hindi mo ako makilala? Pagkaalis mo, ang dami ko ng pinagdaanan, pero ang higit na ikinalungkot ko ay kung gaano kita na-miss lolo. Siya ay patuloy na umiiyak at sinasabi ang lahat ng ito sa kanyang lolo. Hinawakan ng kanyang lolo ang kanyang muka gamit ang kanyang kamay at pagkatapos ay sinabi sa kanya, huwag kang malungkot, Yunisa. Hindi ka na nag-iisa, tama, iba ang landas mong tatahakin. Kaya hindi mo dapat ibalik ang sakit. Nagdurusa ka sa salita. Mangyaring huwag maging isang demonyo na hinimok ng paghihiganti at maging isang malakas na tao, Yunwan. Markahan ang aking mga salita. At pagkatapos ay biglang nawala ang kanyang lolo, natapos. Tinatawag niya itong lolo, pakiusap, huwag kang umalis. Bigla siyang nagising, sabi ni lolo at napagtanto niyang umiiyak siya. Sinabi sa kanya ng makalangit na demonyo, gumising ka makalangit na demonyo, na naginip ang Heaven Destroyer. Bumangon siya at ngayon ay nakaupo sa kanyang kama. Pagkatapos ay tinanong siya ng Heavenly Demon, Heaven Destroyer, ikaw ba ay okay lang? Tinitingnan din ni Hoyna ang kanyang kahabag-habag na kalagayan at tinanong, Ginoo, anong uri ng panaginip ang mayroon ka na nagpahirap sa iyo? Sagot niya sa dalawa, wala lang. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi sa makalangit na demonyo na nagising ako. Salamat sa iyo, salamat, Heavenly Demon. Tugon sa kanya ng Heavenly Demon. Bakit wala kang ganyang salita hanggang mamaya? At tinatanong niya kung ano. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Heavenly Demon na may papasok sa silid na ito ngayon. Nakatingin silang lahat sa pintuan ng kwarto, tapos biglang bumukas ang pinto at may nakatayong babae sa entrance ng kwarto. Habang tinatanggal ang kanyang kumot, ang Heaven Destroyer ay nagtanong kung sino sa mundo ang pumupunta dito ngayong gabi. Sa gabi, ang Young Master Heaven Destroyer ay nakaupo sa kanyang kama habang nakikipag-usap sa Heavenly Demon at Hoanin. Nang sabihin sa kanya ng Heavenly Demon na may pupunta sa kwartong ito. Habang tinatanggal ang kumot niya ay iniisip niya yon. Ito ba, isang assassin na ipinadala ng Northern Blade Association? Si Hoggun Pio ay dapat pumunta na sa Mount Tai. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng makalangit na demon, sa paghusga mula sa mga yapak, ito ay isang babae. Mukhang nalilito ang Young Master at nagtanong kung sino. Tapos may lumabas na babae sa entrance ng kwarto. At siya ay si Namgong. Samantala, nakaupo siya sa kama. Siya ay tumitingin sa kanya ng may pagmamahal, ngunit siya ay nakatingin sa kanya ng may pagkalito. Pagkatapos ay tinanong niya ang babae, ano ang dahilan at naparito siya? Pumunta ka ba dito para? Lumapit siya sa kanyang kama at habang inilalagay ang kanyang isang kamay sa gilid ng kama, lumapit siya sa kanya at sinabing Young Master. Mula nang makita-kita nakaramdam ako na tayo ay itinadhana. Habang hawak ang kanyang mga braso, pakiramdam ng babae na mawawala siya kapag hindi niya nagawang maglakas ng loob. Siya ay nalilito at nabigla sa kanyang gawi at humingi ng tawad. Ano ang ginagawa mo ngayon? Sa pagtingin sa sitwasyon, ang Heavenly Demon ay tumawa ng malakas at sinabi, hindi ba ito isang magandang bagay? Pero sabi ni Honaing hindi mo ito magagawa, Sir Namo, amit ba? Papalapit ito sa kanya habang nakaupo ito sa kama at sinasabi sa kanya, napakagwapo at karismatiko mo. Nakatingin si Namgyeong sa kanya at hinawakan niya ang pisngi ng babae. At sinabing malalagay tayo sa peligro kung magpapatuloy tayong ganito. Kaya't mangyaring huminto at bumalik. Ang sabi niya sa kanyang please let me go. Habang hawak nito ang pisngi. Kaya humihingi siya ng tawad na nagsasabi, I'm sorry. Naluluha ang mga mata nito at habang hawak ang pulang pisngi, sabi nito sa kanya, Young Master. Paano ka naging malamig? Galit ka ba sa akin? Sagot niya sa kanya, hindi yun. Sa isang baguhan na tulad ko nakakapasok lang sa Mirem, you are way above league. Tatanggapin ko ang iyong mga kilos na may pusong nagpapasalamat. Siya ay nakaupo sa isang kama kasama niya at pagkatapos ay sinabi sa kanya, iyon ay totoo. Siguradong dumating ka sa Mirem na may malaking ambisyon. Naiintindihan ko. Babalik na lang ako for today. Nakatingin ito sa kanya na may nalilitong mukha, ngunit sinabi sa kanya. Maraming salamat sa iyong pag-unawa, Lady Namgong. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, gayunpaman, kahit na ako ay umaatras sa pagkakataong ito, hindi ako susuko sa iyo, Young Master. At oo lang ang sagot niya. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid at nakatingin siya sa nakasarang pinto. Samantala, nakaupo sa kanyang kama.
Pagkatapos ay galit na sinabi ng makalangit na demon sa kanya ang simpleng ito. Hindi mo ba narinig ang kasabihang ito na ang mga bayani ay gusto ng mga babae? At tila nadismaya ang heavenly demon sa young master. Ngunit sino ang naglalayong nagpapasalamat sa kanyang pagsasabi ng hindi? Napakaganda ng iyong ginawa, Ginoo. Ngumiti ang heaven destroyer at sinabing Sampain. Lahat ng uri ng kalokohan ay nangyayari. Pagkatapos ay bumangon siya sa kanyang kama. At nang makita siya ng heavenly demon na ginagawa ito, nagtanong siya, ano ito? Kahit ganyan ka, sinusubukan mo bang pumunta sa kwarto niya ngayon? Pinagalitan niya ang makalangit na demonyo na sinasabi, tumigil sa pagsasalita ng walang kaparerекon. Makalangit na demonyo, ang dami kong iniisip, kaya't lumabas tayo at makalanghap ng sariwang hangin. Ang langit ay puno ng mga bituin at siya ay lumilipad sa hangin dito at doon. At pagkatapos ay sinabi ng makalangit na demon sa kanya, mukhang mahusay mong hinahawakan ang pamamaraan ng paglipad ng heavenly demon. Pero saan ka pupunta? Ang pamumuhay, sa anumang pakiusap ay maganda, ngunit hindi ka ba matutulog? Sagot niya sa heavenly demon na may narinig ako sa kambal na alam. Nang makita ko ang aking lolo at ang aking panaginip ay nagpaalala sa akin ng isang taong dapat kong makilala. Pagkatapos ay sinabi ni Hoyaning pag-isipan ito. Sabi ng Heaven Destroyer, oo, hindi lang ako pumupunta sa Kaifeng para magsaya, alam mo ba? Matapos lumipad ng ilang saglit, narating niya ang kanyang destinasyon at bumagsak sa lupa. Ngayon ay nakatayo at nakatingin sa gusali at pagkatapos ay sinabi kung gaano kahanga. Ito ay ang templo ng Gan-adi. Sa pagtingin sa templo, ang heavenly demon ay nagtanong sa kanya kung ano? Pumunta ka ba dito para magbigay galang o ano? At siya ay tumugon ng no, muling lumipad at ipinapahayag na ayon sa Twin No, ang pulubigang ay nasa HQ. Sa Beggar Gang, ang bilang ng mga buhol sa basura ay nagpapahiwatig ng pagkakakilanlan. Lumitaw doon ang 2 pulubi na may hawak na mga kutsilyo, at habang nakatingin sa kanila, iniisip niya na may second buhol ang kanilang mga baywang. Dapat silang maging informant ng pulubi gang. Ang impormasyong narinig ko mula sa Namgang, Ukraine ay lubos na kapaki-pakinabang. Pagkatapos ay isang pulubi na ang isang mata ay natatakpan ng isang patch sa mata, ang tanong ng young master. Sino ka? Anong negosyo meron ka dito? Ngumiti ang young master at tumugon sa kanya. Ang pangalan ko ay Wang Yun. Pumunta ako dito para makita ang formal na pinuno ng gang Beggar Gang, si Sir Long Chanho. Pareho silang lumayo sa kanya, sabi ni Wen Yun. At nakatingin siya sa mga ito na may pagtataka sa mukha. Pagkatapos ay nagtatanong siya, ikaw ba ang mukha ng Jade? Divine Dragon? Mahusay naman dirigmang si Wan Yun. Tanong niya kay Jade Face, Divine Dragon. Hindi ko alam kung kailan ko nakuha yung nickname na hindi ko alam pero totoo naman ako Wan Yun. Tapos tatanungin ng pulubi na yan ang Heaven Destroyer, di ba? Yung may klase sa Northern Blade Association kahapon sa Northern Neutrality Pavilion. Sagot niya sa tanong niya, ako yan. Habang nakatingin sa kanila ay nagtataka ang young master. Gaya ng inaasahan, may mata at tainga daw ang pulubigang kay Miriam. Alam talaga nila ang lahat. Tapos sabi ng isa sa kanila sa ngayon, please follow us. Gagabayan ka namin. Pumasok siya sa HQ reception room ng pulubigang at tumingin sa paligid. Lumapit doon ang isang lalaking may third knot sa bewang at binati siya, kumusta, young master isa? Patawarin mo kami sa kabastusan mula sa aming sa pasukan. Sa pagtingin sa kanyang mga buhol, nagtataka siya na 3 buhol. Dapat niyang hawakan ng maayos ang posisyon sa sekta. Binabati din siya nito na walang anuman. Pagkatapos ay tinanong siya ng lalaki kung ano ang dahilan ng kanyang pagpar ito sa kanilang sect master. Inilabas ng Heaven Destroyer ang token ng Emperor mula sa kanyang kamiseta at iniabot ito sa kanya, sinasabing, maaari mo bang ipakita ito sa kanya? Saka dapat alam niya kung bakit ako pumunta dito. Tumingin siya sa token at sumagot, naiintindihan ko. Pagkatapos ay umupo ang Heaven Destroyer sa upuan. Samantala, ang lalaking iyon, habang umaalis mula roon, ay bumabati sa kanya, na nagsasabing pagkatapos ay mangyaring maghintay ng ilang sandali. Ipapaalam ko kaagad sa pinuno ng Grand Sect Leader. Ang sabi ng young master, excuse me, by the way. At tinanong niya, may kailangan ka ba? Tapos sabi sa kanya ng Heaven Destroyer na ginagawa ang mga bagay nang walang hinihiling kapalit. Maaari ko bang itanong ang dahilan kung bakit?
Tumawa ang lalaking iyon at sinagot siya na ang Pulubi Gang at ang Northern Blade Association ay maaring ituring na mga kaaway ng Kaifang. Nakakapanibagong marinig kung paano mo pinahiya ang bastos na young master na yon. Kahit na hindi ko alam kung anong uri ng koneksyon mo sa aming Grand Sect Leader, interesado rin kami sa gagawin mo, young master. Kaya naman hindi mo kailangang makaramdam ng utang na loob sa akin. At sumasagot siya, nakita ko. Tapos sabi ng lalaking yun sa kanya ng maganda tapos babalik ako. Mangyaring gawin ang iyong sarili sa bahay. Ang Heaven Destroyer ay tumitingin sa paligid at nag-iisip. Sa anumang rate, maaaring hindi ito marangya, ngunit ang istruktura ng kanilang HQ ay mahusay. Hindi tulad ng kanilang hitsura, ang Beggar Gang ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Mukhang may matarik na presyong babayaran. Kung ang tingin ko sa kanila ay mga pulubi lamang. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang biglang may sumulpot na lalaki roon habang hawak ang token sa kanyang kamay. At ang Heaven Destroyer ay natigilan sa kanyang pagpasok. Tinitingnan ng Heaven Destroyer ang mga buhol sa kanyang baywang at nagtataka. Iyan ay isang hindi kapani-paniwalang dami ng mga buhol. Ang lalaking iyon ay nagpakita ng token sa Heaven Destroyer at nagtanong sa kanya, "Young Master ba ang nagdala ng token na ito dito?" Tumingin sa kanya ang Young Master at sumagot, "Totoo, tama yan." Pagkatapos ng kumpirmasyon, yumuko ang lalaki sa harap niya at malakas na sinabi ang hamak na paksang ito. Bati ni Pong Chanho sa kamahalan na emperador. Patawarin mo ang iyong hamak na sakop sa kanyang pagtataksil. Ang Heaven Destroyer ay lubos na natulala at iniisip kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay binati ng pulubi, si Haring Chanho, ang binatang Panginoon, na sinasabi mula ngayon, itataya ko ang aking buhay upang suportahan ka, kamahalan. Siya ang pulubing hari, King Pong, Chanho Beggar Gang, dating pinuno ng gang, pinuno ng Grand Gang. Nakatingin sa kanya ang Heaven Destroyer, nakangiti at nagtataka gaya ng inaasahan. Tapos naalala niya yung time na alam naming sinabi yun sa kanya. Mangyaring pumunta sa Kaifeng upang makipagkita sa pinuno ng Grand Gang. Kakailanganin mong gamitin muli ang token ng emperador. At pagkatapos ay naalala ang tungkol sa kanyang panaginip, na nakita niya kagabi nang sabihin sa kanya ng kanyang lolo, "Huwag kang malungkot, yun isa. Hindi ka nag-iisa ngayon, hindi ba?" Ang paggunita sa kanyang panaginip ay nagpapasaya sa kanya at iniisip na seryoso, "Lolo, hindi ako makakapaghawak ng kandila sa iyo." Inihain na ang tsaa sa mesa at umupo si Pong sa harap niya sa isang upuan at nagtanong, "Alam ba Wano at Hiwan no ang lahat?" Sumagot sa kanya ang Heaven Destroyer. "Bet ko sila." Kahit na medyo matagal na simula noong huli ko silang nakita, naramdaman ni Pong na hindi siya komportable. Kaya sabi niya sa kanya, "Kamahalan. Pakiusap magsalita ng comfortable sa akin." Pagkatapos ay tumugon sa kanya ang Young Master. "Sa totoo lang, komportable ako sa ganito. Higit pa rito, hindi na ako ang emperador kaya hindi mo na kailangang maging magalang sa akin." Pagkatapos ay binati muli siya ng pulubi na si Haring Pong dahil sa malaking paggalang at sinabi kung gayon ang hamak na paksang ito. "Gaya ng sinabi mo, kamahalan. Panginoon ko, bagamat alam ko at ng kambal, ang tanging puwersang itinanim ng kanyang kamahalan Tezu Imperial sa Jiangho. Sa tuwing inuutusan mo kami, gagawin namin ang aming makakaya upang suportahan ka." Nang marinig ito, tumawa ng kaunti ang Young Master at saka siya binati, na nagsasabing walang pulubi si Pong. "Ayoko nang makisali sa politika. Si Tito na ngayong ang taong bayani. Wala akong balak, makisali ulit sa away ng pamilya. Kaya't mangyaring huwag magsabi ng ganyan." Pagkatapos ang Haring Pulubi, pagkatapos marinig ito ay tumugon sa kanya na nagtatanong, "Naiintindihan ko. Kung ganoon, ano ang balak mong gawin mula ngayon aking Panginoon?" Nang marinig ang kanyang tanong, nag-isip sandali ang Young Master at pagkatapos ay sinabi sa kanya, "Kahit na hindi na ako ang emperador, hindi ako mabubuhay ng miserable. Iyon ang dahilan kung bakit iniisip kong maghari sa Jianghu bilang emperador nito. Kung ang Pulubi Gang na pinamumunuan ni Beggar King at ang Twin No ay magsanib puwersa, karamihan sa mga kasarian sa Jiang, na hindi man lang makakalaban ng maayos. Hindi naman imposibleng sumuko muna ang malalaking puwersa, di ba? Ano sa tingin mo?" Pagkatapos ay tumingin ang Young Master sa pulubi na si Pong, na nakikinig sa kanya ng buong konsentrasyon at pagkatapos ay patuloy na nagtatanong sa pulubi na si Pong, "Magagawa mo bang magdulot ng bloodbath para sa akin?" Matapos siyang pakinggan ng buo, nagtanong si Pong, "Gusto mong tumawag ng bloodbath?" At ang sagot ng Young Master, "Tama yan.
Tapos yung pulubi, sabi ni Pang sa young master na ang pulubi nating gang ay hindi man lang kaanib sa siyam na sex alliance, ang 9 orthodox alliances. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Sagot ng young master, hindi ko alam. Bilang tugon ni Pong na ang dahilan sa likod nito ay upang mapanatili ang kanilang gang sa independent system nito. Kahit na umiiral ang aming gang sa lahat ng dako sa Jianghu, kailangan ang mahusay na kapangyarihan at determinasyon. Kung gusto ng mga miyembro ng gang na itapon ang kanilang mga sarili sa apoy at sundin ang aking utos. Gayunpaman, ang lahat ng ating ginagawa ay para sa kapakanan ng utos ng langit. Pagkatapos ay ngumiti ang Haring Pulubi at sinabi sa binatang Panginoon, kung ipag-utos mo ito, kahit na mali, ay ating isasagawa. Ito ay walang tanong na itinanong. Pagkatapos nito, ang Heaven Destroyer ay nag-iisip tulad ng inaasahan, ang aking lolo ay tunay na may tapat na mga subordinate. Maaari na lamang niyang ipagwalang bahala ito bilang isang bastos na kahilingan mula sa isang batang lalaki. Gayunpaman, nanatili siyang tapat, sa kabila ng pagiging dakilang pinuno ng isang malakas na puwersa tulad ng pulubi na gang. Habang tumatagal na nakikilala ko siya, mas naiintindihan ko kung gaano kalaki ang lolo. Sa pag-iisip nito, ngumiti ang young master at sinabi sa pulubing hari. Paumanhin, Haring Pulubi, ito ay simpleng biro. Nang marinig ito, naramdaman ni Pang na nagkamali siya at agad na tumugon. Ay nako, ang matandang ito ba ay gumawa ng kawalang galang nang hindi alam na ito ay isang biro? Tumawa ng malakas si Heaven Destroyer at tumugon sa kanya. Anong nirerespeto? Ang iyong mga salita lamang ay nagbigay na sa akin ng labis na tiwala. Kapag dumating ang panahon, kapag kailangan ko ang iyong tulong mamaya, pakikinggan mo ba muli ang aking kahilingan? Bati sa kanya ni Pang at masunurin itong tumugon, syempre. Pagkatapos ay lumulubog ang araw sa kanluran, at pareho silang nakaupo sa isang upuan na nag-uusap. At pagkatapos ay ang pulubi, si Haring Pang Chanho ay nagtanong sa kanya, siya nga pala, aking mga Panginoon. Ang iyong pangalan ay kilala na sa buong Kaifeng. Nabalitaan ko na gumagamit ka ng Shaolin martial arts. Pwede ko bang itanong kung anong nangyari? Sagot ng young master sa kanya. Masyadong mahaba para ipaliwanag, kaya pakirinig ito mula sa twino, mamaya. At pagkatapos ay tanungin siya nga pala, dumedalo ka ba sa daang matuwid na banquet? Sinabi niya sa kanya na ang aking alagad ay sasali. Kung ikaw ay pupunta, ako ay pupunta at magbabantay din, aking Panginoon. Pagkatapos ay bumangon ang maninira ng langit mula sa kanyang upuan, na nagsasabi, magkita tayo mamaya. Kapag nakita siya ng Pong na umalis, sinabi sa kanya, Panginoon ko. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pagkatapos ay dinala siya ng Haring Pulubi sa dingding at saka hinawakan ang dingding. Sa sandaling hinawakan niya ang isang laryo, ang dingding ay dumudulas at ang batang master ay natigilan nang makita ang nakatagong silid na yon. Tapos sabi ni Pong sa young master na sundan siya, may gusto akong ipakita sa iyo. Namangha ang young master nang makita ang koleksyon ng mga espada sa silid na iyon, at mayroong iba't ibang mga espada na naroroon sa silid na iyon. Ang mga espada ay nakasabit din sa bubong, sa silid at tumitingin sa mga espada. Sabi ng Heaven Destroyer, isang hindi kapanipani walang lugar. Sa pagtingin sa mga espada, sinabi ng Heavenly Demon na marami silang nakolekta. Pagkatapos ay tumingin sa mga tanikala sa bubong, ang pulubi na si King Pang ay nagsabi na sila ay mga sandata na nagpapakilig sa iyong puso sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Ang mga ito ay lahat ng mga sikat na armas mula sa panahon ng Han. At ang Heaven Destroyer ay sumasang-ayon din sa kanya, na nagsasabi na ito ay talagang isang kamangha-manghang armory. Ngunit gaano pa ba ang kailangan nating gawin? Pagkatapos ay lumapit si Pang sa isa pang pader at hinawakan ito, sinasabing nandito na tayo. Nadulas ang dingding at natigilan ang young master nang makita ang dalawang espada na nakasandal sa dingding sa isang lihim na lugar. May malaking itim na espada at manipis na puting espada, at pareho silang maganda at kumikinang ng maliwanag. Nakatayo malapit sa mga espada, sinabi ng pulubi na hari sa young master, iningatan ko ang nakuha ng kanyang kamahalan NG Tezu Emperor. Sa tingin ko, oras na para sa mga ganitong uri na mahanap ang kanilang nararapat na may-ari. Ang Heavenly Demon ay labis na nabigla nang makita yon at sinabing wait, eto na yon. Ngunit si Huining ay kalmado at chill na sinabing, oh, amit ba? Pagtingin nila sa likod ng young master ay nagtataka kung bakit sila nagkakagulo. May kakaiba sa mga espadang ito, ngunit, pagkatapos ay tinanong siya ng Pang aking Panginoon.
Alin ang pipiliin mo? Mangyaring pumili ng anumang gusto mo. Ang young master ay tumitingin sa mga espada at nagtataka kung ano ang gusto ko. Sinabi sa kanya ng heavenly demon, sabihin sa kanya na pipiliin mo ang maitim na espada. Ngunit sinabi ni Hoyne kay Heaven Destroyer na, hindi, Ginoo, mangyaring piliin ang puting espada sa tabi mo. Ang Heaven Destroyer ay nalilito dahil sa mga pagpipilian